So hello guys, magandang araw sa inyo at welcome back again sa ating channel ano. So ayan, meron na naman tayong bagong tutorial na ibabahagi no. So kung nakikita nyo, meron tayong wiring diagram dito ng busina. Ayun, ito kung naaalala nyo, dun sa mga nakaraang vlog natin, tinuro natin kung paano maglagay ng relay sa busina, pero hindi natin naituro kung paano mag wiring ng busina or mag-install ng dual horn no. So ayan no, at kung ano pa yung pinaka basic or yung pinaka madali, siya pa yung nakalimutan natin or naihuli natin. So by the way, andito na rin naman tayo at ituturo na rin naman natin. So ayun, hindi na natin patatagalin na ito, umpisa na natin yung ating video tutorial. So kung nakikita nyo dito guys, meron tayong wiring diagram ng busina, which is ito yung pinaka common or pinaka normal na wiring diagram ng ating busina, or ito yung pinakamadali. So before tayo mag-install ng dual horn, syempre meron muna tayong stock na busina no. So itong gagawin natin na to guys, applicable to sa mga beginners no, lalo na sa mga walang idea. So napakadaling sundan, napakadaling gayahin kung mapapanood nyo to ng buo. Okay, so ayan, umpisa na natin. So tulad ng lagi nating numpisan, meron tayong battery. So sa battery natin, meron tayong negative at positive. So kapag nakakita kayo ng ganitong symbol, automatically or automatic ground yung ganyan ano. So dalawa lang naman yan, negative at positive. So sa positive terminal natin, meron tayong dalawang wire dyan no, isang mataba at isang manipis. So yung mataba papunta yun sa ating starter motor, at itong manipis, so meron yung built-in fuse which is 10 amp. So ito yung built-in fuse ng ating motor. Makikita natin to sa ilalim ng upuan or sa tabi ng ating battery. Again, from positive terminal, kahit gaano pa yan kahaba, kahit gaano pa yan kalayo, pupunta pa rin yan dito sa ating ignition switch. Ayan, kung nakikita nyo, from terminal to ignition switch. So kahit gaano pa yan kalayo guys, doon din yung punta nyan. Ngayon, dito sa ating ignition switch, na i-explain na natin yung pagkakaiba ng 4 wires at 2 wires na ignition switch. So bali dito yung ginagamit natin is 2 wires kasi napakadaling i-tutorial no. So may video nga pala tayo no, kaibahan ng 4 wires at 2 wires na susyan. Again, balik tayo sa tutorial. So from positive terminal, pupunta yan sa ating ignition switch. Ngayon kapag yung ignition switch natin tinurn on natin or isinusi natin, so yung current ng battery, pupunta lang yan dito sa accessory wire na tinatawag, which is itong kulay black. So lilipat lang siyang gano'n kapag sinusi mo ng on yung ating motor. Yan, ayan. So dito sa accessory wire naman, napakarami na nating naituro dito no. So tulad ng lagi nating tinuturo, yung accessory wire, siya yung pinaka accessory ng ating motor. So dito tayo nagko-connect kapag mag-install tayo ng mga ilaw, hazard, so kung ano pa. Dito rin konektado yung headlight natin, brake light, park light, flasher, at syempre yung busina. At yung iba pa yung mga dashboard, yan mga indicator. So yan, dahil busina yung ituturo natin, busina yung connected niyan dito sa ating accessory wire. Yan, ACC wire. Ayan, so kung nakikita nyo, connected sa accessory wire yung wire ng switch natin, no, switch ng busina. So para ma-trigger yung ating busina, kukuha yan ng source accessory wire, pupunta dito sa switch. Ngayon kapag pinindot mo yung switch, lilipat lang yung current dun sa kabila, at syempre matitrigger na yung ating busina. So sa busina natin, tulad ng lagi kong tinuturo, kahit na paulit-ulit na lang, walang polarity yan guys ano. Kahit na magkabaliktad dyan, okay lang, yung dalawang terminal na yun, kahit na alin yung mapasukan ng positive at negative doon, okay lang, basta kailangan niya lang ng positive at negative. So sa negative, ayun yung negative natin, kulay black, papunta lang yan dito sa ating negative terminal ng battery, or pwede rin to sa chassis ng ating motor. So dito na ngayon papasok yung ating dual horn. So dual horn, yung mga snail type na horn no. So pwede rin naman tayo mag dual horn gamit itong ating disc horn or itong stock horn no. So mag-add na tayo ng relay kasi dadagdag tayo ng hertz no. Pero dahil dual horn yung ituturo natin, so ayan, for example stock pa lang yan. So syempre dahil maglalagay na tayo ng dual horn, huhugutin na natin ngayon yung ating terminal sa busina. So bali tatanggalin na natin yung busina. Ang may iwan na lang ngayon yan, itong dalawang wire na to, which is itong positive na galing dito sa switch at yung negative. So take note guys, meron nga palang brand na motor na negative trigger ano. So kumbaga naglalagay sila ng switch sa mismong negative. So doon sila maglalagay. I-test light nyo na lang.
Okay, so kapag ka maglalagay tayo ng busina, bali ganito na yung magiging itsura niya. Ayan, for example, nandito na yung ating dual horn, nakaabang na, no? So bubunutin na ngayon natin itong ating busina, no? Itong ating stock horn. So bali ang may iwan itong blue na lang at itong black. So syempre dahil dual horn yan, meron tayong relay na involved dyan. Ngayon kapag nilagyan mo na siya ng relay, ganito na yung mangyayari dyan. Okay, ayun. So ayun, kung napansin nyo, nandun pa rin yung blue at yung black, which is yung ating stock wire ng ating stock na busina, no? So yun yung naiwan. Ngayon, dito na papasok yung relay natin, no? Sa relay natin, meron tayong 30, 85, 86, at 87. Sa 30, unahin natin yung 30. Sa 30, automatic guys, kahit saan nyo ilagay yung relay natin. So magdudugtong tayo ng wire dyan sa 30. Papunta yan dito sa may positive terminal ng ating battery. Which is may kasamang fuse, ano, 10 amps. 10 amps or 15 amps, okay na yun. So kahit na gaano pa yung kalayo guys, yung 30 natin, kailangan dapat laging nasa positive terminal ng battery. At syempre dapat may separated switch yan. Kasi yung built-in fuse natin, for accessory yon. Ngayon, dahil nag-add tayo ng circuit, panibagong circuit, so kailangan din natin ng panibagong fuse box at saka fuse for safety. Ngayon, okay na yung 30 natin. So kahit anong mangyari, dun pa rin pupuntahin sa positive terminal ng battery. Ngayon, dito na papasok yung 86 at 85. Sa 86 at 85 ng relay natin, yan yung trigger ng relay natin, ano. So tulad lang din yan ng busina, kahit na magkabaliktad dyan, po pwedeng itong blue malipat dun sa kabila, itong black malipat dito sa 86, okay lang. So kahit magkabaliktad dyan, dalawang wire na yan. Kasi walang polarity, no. So yan yung papasukan ng source para matrigger yung ating relay. Ayan. So again, yung 85, itong black, po pwedeng malipat dun sa 86. Tapos itong blue, pwedeng malipat sa 85. So guys, itong blue at black, ito yung stock wire ng ating busina, no. So kung nakita nyo kanina, so ito yon. So dyan natin tinap. Ngayon, may isang wire na lang, may isang wire pa tayo, which is itong 87. Sa 87, syempre dudugtungan natin ng wire yan. Pupunta na ngayon yan dito sa ating busina, sa dual horn natin. So sa dual horn natin, dahil dual yan, bali merong 4 na wire yan. So dalawang kahit na anong kulay. So tulad nga ng tinuro ko, walang polarity yung ating busina, no. Kailangan niya lang ng positive at negative. So dugtungan nyo parehas yun ng wire, no. Ayun, so nakita nyo, may dalawang wire na yan, dalawang wire sa kabila. Yung kulay red, dinugtong natin sa red ng isa at itinap natin sa 87. So yun yung positive natin ngayon. Tapos yung kabilang wire naman, yung kulay black, tinugtungan natin at idinugtong natin ulit sa kabila. Yun yung negative natin ngayon, papunta sa negative terminal ng battery. So yung iba kasi sa chassis, pero mas maganda para sa akin, mas maganda sa terminal ng battery. Although po pwede naman sa chassis, wala namang masama doon. Ang kagandahan lang kasi kapag sa terminal ng battery nakatap, yung grounding ng ating busina is solid, ano, hindi katulad sa chassis. Pwedeng mag-interrupt sa pamamagitan ng kalawang or sa pintura. So kumbaga hindi solid yung pasok ng ground niya. Ayun, so ayun, bali hanggang dito na lang siguro guys, no. Ayun, ulitin natin. From dito na tayo sa ating terminal, stock wire ng ating busina. So naiwan na yon, ano. So yung dalawang wire na yon, tatakbo yun sa 85 or 86 ng relay natin. Kahit magkabaliktad dyan, okay lang, walang problema. Then yung 30, ayan, sa positive terminal ng battery with fuse yan, 10 amps or 15. Then yung 87, pinagsama natin yung dalawang wire ng isang busina or yung dalawang wire ng busina, tinap natin sa 87. Tapos yung dalawang wire ng busina, which is itong kulay black, pinagsama natin, tinap natin sa terminal, sa negative terminal ng battery. So yun guys, ganun lang kadali ito, ganun lang kasimple, ano. At yun, pwede nyo itong gamitin, no, sa pag-i-install ng dual horn, kahit na kayo lang yung mag-DIY sa bahay nyo, kaya nyo, basta sundan nyo lang itong wiring diagram na to, which is napakadali. So bali hanggang dito lang siguro guys, ano. Sana may natutunan kayo at kung nagustuhan yung video na to, so please like, share, and subscribe.